niya. At tayong lahat yun, mga kapatid. Napakahalaga nung communion intervention. Pupuntahan mo yung kapatid mo, tatanungin mo lang siya, kumusta ka na kapatid? Kumusta na yung iyong personal devotional time? Intervention yan. Kumusta na yung iyong pabasa report daily? Simple ganyan lang yan. Sabi ko sa inyo, malaking anointing yan doon sa pamilya na bibisitahin nyo. So sa akin, bago si Brother Francis, pagbigyan mo na rin ako. Bakit si Abraham lumapit kay Lot, pinuntahan niya si Lot? Bakit? Kailangan ni Lot ng tulong, di ba? Nangingiba ng tulong si Lot? Hindi. Pero nakialam na si Abraham. Kailangan nating makialam, mga kapatid. Pag may gumagawa ng mali sa atin, pakialaman mo, huwag kang matakot. Paano pakikialam? Hindi lang basta ka nakialam, bigyan mo siya ng gagawin. Bigyan mo siya ng assignment, bigyan mo siya ng payo, ganito dapat. Ang tunay na pagmamahal ay corrective. Amen? Amen. Hindi konsentidor. O paano sa pamilya natin, sa sarili natin, ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin, masasaktan ka talaga. So, tama yung sinabi ni Padre Jerry kanina. Gusto mo nga yung mga ibang bagay, malalalim na revelation, pero pag pinag-usapan na yung kahinaan mo, ayaw mo lang pag-usapan. Nagagalit ka na. Eh, hindi ka patunay na born again. So, mahalaga yung sabi nila mga kapatid, kung sino man sa inyo ang nalilihis, pagpalong baligin ng sino man. Pwede ba lahat tayo magpanumbalik sa isang kapatid na nagkukulang? Amen. Say amen. Amen. Hindi lang pastor yan. O pastor, dalawin mo daw si kapatid. Hindi nangangailangan yun. Kung nakita mo na yung pangailangan na kapatid, puntahan mo na, ikaw na mismo. Huwag mo lang asahan pa si pastor, baka marami siyang ginagawa. So, ang bawat isa sa atin, bawat pamilya natin, pwede kayong mag-intervene sa ibang pamilya. Pwede rin kayo mag-intervene sa ibang kapatid. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Okay, tulad ng dati, handaan yung question ninyo. Mag-share na ako ng mabilis, ha? Kung tama ang objective report ko, sabihin nyo kung tama o mali. Amen na lang kayo kung tama. Merong booklet si Bergan na anong pamagat ng booklet yung Feed My Sheep, Feed My Land? Agape ba yun? Agape. Okay. Doon sa booklet niya, ang naunawaan ko, mula sa pagkalan na mali, tuloy-tuloy ang feeding hanggang maging sheep. Tama ba? Amen? Yes. O, hindi kayo nagbabasa, no? Okay. Okay. So, sana tuloy-tuloy presentation hanggang lahat nagbabasa. Lahat nag-account devotional time sa bahay. Meron akong gustong idagdag. Traditional, pwede natin buksan progressive ministry versus traditional ministry. Pakibabas. Traditional ministry, traditional understanding, ang feeding of the sheep or feeding of the lamb ay preaching sa pulpito, tapos pakikinggan nyo, tapos na. Alam nyo ba, hindi yan ang kumpletong feeding? Kung hanggang dyan lang ang feeding nyo, ang tawag yan ay spoon feeding. Sabihin natin na spoon feeding. Spoon feeding. O, sabi ulit, spoon feeding. Spoon feeding. O, sigaw, spoon. Spoon feeding. Sabay-sabay na, spoon. Spoon. Ayaw talaga. Feeding. O, last, spoon feeding. Spoon feeding. Siguro sa physical, ayaw yan yung baby, bonjing na. Spoon feed pa. Mga nasi yun. Ang spoon feeding, yan ang nangyari sa church ngayon. Umaasa na lang sa sinabi ng pastor. Ang kompletong feed ay may kasama training paano siya mag-feed. Amen. Puntahan natin yung literal ng lamb o yung cordero. Hindi ba tupa ng cordero, meron tayong tungkod? Anong ginagawa ng tungkod? Ginaguide siya. Para ano? Para manginain.
Amen? Amen. So kung ginagayad nung pastol, yung tupa, kordero, manginain, sariling manginginain yung tupa. So that is to say, hindi ikaw yung naglagay sa bibig niya. Ginag-guide mo siya saan kakain. Meron ding guidance ang progressive ministry. May guidance sa progressive ministry. Paano kayo manginginain? At ang panginginain nyo, hindi lang sa pulpito. Nag-scribe ba kayo? Sino walang scribe? Taas kamay. Hindi kayo nagtaas. Nag-scribe nyo. Sino ang walang scribe? Taas kamay. Walang scribe. Totong? Rap-rap, hindi ka nagtaas kamay. May scribe ka ba? Hindi nakikita eh. Nakatago sa likod ng ulo eh. Kim-chim, meron no? Okay. Nakasulat sa Bible, a good scribe in the kingdom of heaven, bring out of his treasures good and old. Yung scribe, maraming, by the way, sabi kanina ni Brother Menan, makialam, bigyan ng instruction, bigyan ng assignment, okay yan. By the way, yung mga hindi pa malalim sa hukom, syempre, alamin nyo ano yun. Meron tayo tinatawag na scribe report, pabasa report, tapos yung set-up report. Alamin nyo ano yung mga instruction na revelation dito sa hukom na nasa Bible din. Para lumago kayo. Hindi naman letra for letra, pero yung basic principle na to. So, tingnan nyo itong nasa yung pagkain. Ito, progressive, yan yung ano, fellowship worship services. Ang pagsamba na pagtitipon ay makinig lang sa preaching. Ang pakikinig ay katulad sa Bible, si Kristo ay nag-evangelize. Pero yan ba ang pinakasamba? Hindi. Bahagi lang yan. Katulad yan ng spoon feeding. Kinakain mo direkta, memorize ka muna. Pero hindi pwede habang buhay ganyan. Amen. Kailangan lumago ka, kaya mo patunayan saan sa Bible. Eventually, hindi pwede habang buhay, hindi ka makikinig sa iba. Amen. Ang pastol, ang manggagawa, ang ministro nasa kumpletong na sa lingkod ng Diyos, itutulak pa kayo makinig sa iba. Para bakit? Kailangan kayo lumaki. Hindi pwede kayo habang buhay baby sa church. Kailangan kaya niyong makita ang diferensya ng Trinity Baptism, oneness baptism. Kailangan makita niyo yung difference ng Father, Son, Holy Ghost in Jesus' name. Kailangan makita niyo yung pagkakaiba ng mga gamit. Kailangan makita niyo yung pagkakaiba ng 7 weeks. Marami pa iba. Doon kayo makakasal kay Kristo. At yung manggagawa ay Eliezer. Tagapagpakilala kay Isaac at Rebecca. Ang nangyari ngayon, parang itinanan ni Eliezer si Rebecca. Anong itinanan? Huwag ka na makinig sa iba. Lahat ng sinabi ko, yun na. Kasi maliliis ka lang. So, memorize lang yung sinabi ng pastor. Parang engraving lang. Inakas lang ni Eliezer si Rebecca. Si Eliezer, yan yung mga lingkod ng Diyos, katulad ng Holy Ghost. Na, dadalhin sana kay Isaac. Pag nadala kay Isaac, nadala kay Listo, then, marunong, katulad ng taga-Berea, kaya nyo na to know what is good, right, and wrong. Yung Hebrews 5 na sabi, kaya nyo na i-discern what is right and wrong. Hindi, dahil memorize, hindi yan sinabi ni pastor, ayaw mo na makinig. Hindi, what is right and wrong? What is biblical? A pastor should demonstrate humility. Baka may tama sa kabila. Kung hindi ko pa alam, share nyo sa akin. Kunin nyo. Share back and forth. Ang Acts 17:11, araw at gabi, sinusuri nila yung mga kasulatan kung totoo ba yan. At hindi yan bonus kung gusto nyo lang gawin. Yan ay requirement kasi nasa Bible yan. Patunayan nyo lang ng bagay. Paano kayo magko-content sa truth kung hindi kayo marunong makinig sa iba? 1 Peter 3:15, humanda kayo ng sagot. At dito kapusibulan to, tapos magtanungan tayo. Ito makikinig lang. Tignan natin dito sa kabila. Makinig ka rin. Pero ibahagi mo. Yes. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Mag-self-grouping kasi nasa Bible yan. Yan yung unang-unang iglesia. Yung self-grouping at bahay-bahay yun.
Eh, walang masama magkaroon ng kapilya. Walang masama magtipon tayo dito. Pero ituloy natin yung social grouping. Kasi yan ang tinitipon larawan ng communion. Na inutos ng Diyos noon pa. Para, sabi ni Kristo, ituloy niyo to. Sa alaala ko. So, araw-araw, dapat meron tayong ganun. By the way, sinulat ko itong communion family. Di ba naiyak si Dalaga rito? Nakakatulong ang yearly communion na utos sa Bible para magkaroon kayo ng pagtitipon sa pamilya, para magkaroon kayo ng alaala at exhortation sa isa't isa. Physical communion din yan. Ginagana natin. Sabi Brother Eric, bakit yan? Sayang yung communion kung yan lang. Ibig sabihin, sa pagkakataon para magkaroon kayo ng magmuni-muni, maalala ninyo, ano ang nawawala sa inyo? Meron ba kayong pagkukulang? Lahat ng may pagkukulang sa amen. Kung meron kayong pagkukulang, then pagkakataon nyo magkaroon ng inventaryo. Pagkakataon nyo magkaroon ng commune sa Diyos. Hindi lang pa sa sarili nyo, pati sa pamilya nyo. Kasi pang pamilya yung tinuro ng Diyos. Doon. Magkaroon kayo na, baka mailis. Kung dati hindi nyo magawa prime time activity, hindi nyo magawa magkaroon ng sharing sa bahay, magawa nyo na. Yung pakialam, merong pakialam na mabuti, may pakialam na masama. Yung pakialam na mabuti, tinuturuan yung tao maging berean. Alam mo, kasama sa berean yung mga kaya niyang i-objective yung kanyang hinaing. Sabihin, kaya niyang kunin yung panig, unawaan. Ang pakialam na mali, kinukulong yung isip. Ay, talagang kurap yan, huwag ka na lumapit dyan. Huwag mo na kanya-kanya, Diyos na bahala sa'yo. Ba't mo sabihin sa doktor kung sa nangangailangan ng doktor? Huwag ka na magpa-doktor. Kasi kurap naman ang doktor eh. Meron namang albupeking doktor eh. So, hayaan mo na, Diyos na bahala. Hindi natin gagawin yun, di ba? Ganon din dito sa hukom. Marami sa atin nangangailangan ng session. Pero hindi tayo nagpapa-session kasi sabi nga, meron tayong pride. Magpakumbaba tayo, magpa-session tayo. At gusto kayo gamitin ng Diyos para kayo na yung makadala ng liwanag sa ibang tao. Amen. Pwede tayo, matagal tayo umaatin ng church pero nabubuhay pa tayo sa tradisyon. Kasi ang purpose na tayo ay ma-born again, pati yung present life natin, gusto ng Diyos ayusin yung ugali natin. Kaya mahalaga yung hukom session dahil kung meron tayong magaling ugali, merong maling ugali yung isang kapatid, naaayos, kung ayaw mo dalhin sa hukom, hindi maayos, lalala pa. Pagkakataon para gatungan ng diablo. O sige, tanong na tayo, tanong. Sino may tanong? Taas kamay. Sister Shermaine? O Jim, ikaw yung taas na kami niya. Yung mic sa likod. By the way, pakiscribe. Sabihin mo sa anak niyo, sulat yung tanong at yung sagot. Pati yung sinare ko, pakiscribe. Okay? Ang purpose ng scribe, devotional time nyo, at ma-share nyo, ma-testify nyo. I-post nyo sa Facebook. Okay, tanong na, tanong. Yung nahiya, sulat nyo sa papel. Kung wala kayong papel, manghingi kayo doon sa may hawak ng pad paper. Brother Eric, Brother Fernand. May nakatagong pad paper, di ba? Wala na tanong, Brother Jerry? Tanong, Brother Jim. Handa nyo na yung tanong nyo, sunod-sunod tayo. Pwede po ba mag-partake kahit may kasalanan pa? May nakasulat, di ba? Kung hindi ka karapat-dapat, pwede ka magkasakit. So normally, ang ginagawa ng mga churches, hindi sila nagpa-partake. May sasabihin akong mali. Anong iniisip mo sa tinapay? Parang magic na, parang turing-tumi pag hindi ka tapat kakasakit ka. Ang message yan, simple lang. Kung willing ka mag-partake, willing ka mag-pasession, willing ka magpahukom, willing ka magpakorek, doon ka lang mapapagaling. Doon ka lang mahihil. Pag
iniwasan mo mag-partake, lalo ka magiging lukewarm. Buti kung nagpapasensya ka. Ganito, mabuting mag-partake ka, para yung sarili mo, willing ka mag-submit sa judgment of God. Amen. Magpasakop ka sa judgment of Christ. Sabi ni Brother Fernand, si Kristo lang ang ating hukom. May ginagamit din si Kristo sa lupa na hukom. Kasi pwede ma-misunderstood na wala pwedeng magano sa atin. Alam niyo ba sa Bible, si Pablo, nag-judge siya doon sa nagkasala? Anong judge? Mali yung ginawa mo. O papaluin ka ng Diyos yan. Masama ba sabihin? Tayo bilang mensahe ng kaliwanagan, dapat sinasabi natin sa tao, ano yung kalooban ng Diyos? Kung hindi natin sinasabi, lalo silang napupunan, lalo silang nadadaya. So, dapat yung mag-partake, matanda, bata. Paano yung bata? Hindi pa bautismado. Bahagi siya ng pamilya. Paano wala siya magulang? Hulila siya. At least may umampon sa kanya, kaya siya nandun. Ano yung kagandahan ng may umampon? Di ba may ampon sa James? Ang kagandahan ng may umampon, kahit wala siyang magulang sa spiritual, merong, wala siyang sa physical na magulang niya, hindi spiritual, merong ibang magulang na mag-spiritual sa kanya. Tuturuan siya ang gagawin. Paano pag malaki na? Kung willing ka mag-take dahil natatakot ka, alam mo, papaluin ang katawan mo, then, pwede ka magpaturo, anong gagawin ko para hindi na paluin ng Diyos? Tuturuan ka, paano magsisi? Buksan nga natin. Pakibasa nga. Buksan na yung mic. Pakibigay kay Sedray. John chapter 20, verse 23. 23 yan, 23. John 20, 20. Pakibasa. Ibigay nyo na yung mic para hindi sayang oras. O sige, pakibasa. Sundan nyo, scribe nyo. Then 20:23, whosoever sins he remit, they are remitted unto them, and whosoever sins he retain, they are retained. Sino ang nakaka-remit ng sins? Si Kristo nagsalita. Sino yung pinagsalita niya? Yung mga apostoles. Yung mga apostoles pala kaya mag-remit ng sin. Kaya niya maiwan yung sin sa tao. Paano nagagawa ng apostoles? Sa pamamagitan ng hukum counseling. Lalapit ka, magtatanong ka, anong gagawin ko? Tuturuan ka para mapatawad ang iyong kasalanan. Yan yung James 5. Okay, iba pang tanong. Wala nang tanong? Mga brother dito. Check nyo yung katabi nyo kung nag-i-scribe, yung anak nyo kung nag-i-scribe. Tanong ko lang sa relevance doon sa James chapter 5 verse 20. Doon sa huling pangusap niya na nagtatakip ng mga kasalanan. James 5:20. Sino po yung magtatakip ng maraming kasalanan? Ganito yun. Sa salita ng James, yung tutulong na ma-intervene, maabutan niya, maagapan niya na yung kasalanan di pa kumalat. Kung naagapan niya yung kasalanan di pa kumalat, parang imbudo yan naharang mo sa pinaka imbudo yung bottleneck, yung sakal, mga sakali yan yung daanan para kumalat doon sa maraming traffic. Kung naipit mo doon sa pasimula pa lang, then yung marami sanang mangyayari kasalanan, maiwasan mo. Ikaw ang tumulong, ikaw yung nagamit para hindi magkaroon ng maraming kasalanan yung tao. Oo. So, kailangan yung maagang intervention. Kung hindi tayo nag-intervene, lalala pa siya. Yan ang ibig sabihin yan. So habang maaga, himukin natin yung tao.
yung session, yung homeschool, yung babasa, LCN, marami tayong aspeto ng buhay natin na sariling diskarte pero makakasama. Amen. So, feed my land, papuntang feed my sheep. Paano maging sheep? Hindi pa siya mature eh. So, alalayan mo muna. Hindi naman tayo Nicoleta habang buhay siya, immature. Gusto natin siya maging mature, kaya tuturuan natin ano yung mga gawin na mali, ano yung gawin na tama. Okay, sino pa? Sister. Ito to, Mike, nakasal mo. May lapit ha. Yung tanong ko po, yung di ba si Jesus Scribe Christ, yung tanong, scribe yung tabi niyo. Tignan mo kung nagsusulat sila ito. yung di ba nung time na babatuin natin yung babaeng makasalanan. Di ba pumunta siya dun sa dagat, tapos may sinulat siya dun. Anong purpose po nun? Bakit nagsulat siya dun sa gilid ng dagat at yung dagat, tawag dito na shed yung dagat ay nawala yung sulat na yun. Ano po yung purpose na yun? Wala mang istorya niyan sa Bible. Hindi yung nagsulat siya. Nagsulat o si Cristo nagsulat? Jesus Christ nagsulat dun sa dagat, sa gilid ng dagat. Tapos sa buhangin, tapos with the water came, nawala din yung... Meron ba ganyan sa Bible? Meron. Ang alam ko lang, yung babaeng patutot na yun. Walang dagat yata doon, may dagat. Parang, alam ko na yung pinikwento mong dagat, yung tinayo ang bahay sa buhanginan, kaya maasuwasan ng dagat. Pinaghalo yung dalawa. Okay. Sandali, sa kanya yan. Sasagutin ko na lang muna yung babaeng patutot. Kung sinong walang kasalanan ang bumato, ibig sabihin lang tayo may kasalanan. May mas mataas, may mas hindi. Sabihin natin, yung ibang gusto bumato mukhang mas banal kumpara doon sa babae. Ang espiritu ng pagkaberayan, kahit nagkakamali yung kapatid, gusto mo siya maalalayan, hindi mo siya didiktikin lalo. Ang puso natin dapat yung kapatid patulungan, imbis na lalo mo pa siya ipaya, lalo mo pa siya siraan, gano'n, lalo mo pa siya ibagsak. So, kung yung kapatid nagkakamali, kausapin mo siya privately. So, yung sinasabi ni sinulat ni Cristo ron, kaya hindi na bumato yung ibang tao kasi meron din silang kasalanan. Hindi pinag-usapan gaano kalaki ang kasalanan nyo, mali o malaki. May kasalanan ka ba? Yung walang kasalanan lang pwede bumato. So, by the way, ang hukom ay hindi nang hahatol na may pierno ka. Ang hukom tumutulong sa'yo, ano yung tama at mali para ikaw ay mabalik sa mabalik sa katotohanan. Follow up po. Yung sinulat po ba niyan, hindi po pati po yun sa panahon natin ngayon, nasa hukom, na kailangan isulat doon sa notebook. Hindi. Yung notebook na good scribe in the kingdom of heaven. Kaya nasabi ko, yung anak nyo pa-scribe yun. Okay, wala na tanong. Okay, meron po. Anong chapter verse po yung sinabi sa Bible na kailangan handa po yung puso sa pag-partake ng 1 Corinthians 11, kung saan yan? 1 Corinthians 11:25. Pakibasa na rin na... Sige. Isa sa mga paborito natin sa Bible. Ito na. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the new..." Baba pa. Alimutan ko yung verse. Ito, pakibasa. 77.